May mga bagay tayo na gusto na lang natin ibaon sa limot. Marahil dahil ito'y tungkol sa mga nakakalungkot na mga pangyayari sa ating buhay na ayaw na nating balikan. Ngunit meron ding iilan na ang dahilan ay dahil sa malagim na nakaraan. Nang pumasok si Ginan Davis sa kanyang bagong silid-aralan, wala man lang isang estudyante ang nagbigay sa kanya ng anumang atensyon. Inilagay niya ang kanyang bag sa mesa sa harap at tumingin sa paligid. Lahat ng mga estudyante ay nakatutok sa kanilang mga cellphone at ang iba naman ay nakikipag-usap sa isa't isa. Wala man lang pumapansin, ngunit hindi na ito bago para sa kanya. Bakit? Akala mo ba bibigyan ka nila ng respeto dahil bago ang teacher? Sa isip-isip niya habang kinukuha ang listahan ng klase mula sa isang dilaw na sobre. Hawak ang listahan sa kanang kamay at ballpen sa kaliwa. Bagya siyang umubo ng kaunti at naghintay na ang mga estudyante ay ituon ang kanilang atensyon sa kanya. Karamihan sa klase ay lumingon sa kanyang direksyon, ngunit ang ilan ay nanatiling abala sa kanilang ginagawa. Dahil hindi na siya makatiis, inampas niya ang mesa na nagdulot naman ng malakas na ingay sa buong silid. Ang natitirang mga estudyante ay biglang umangat ang ulo sa gulat at tumitig sa kanya. Pasensya na kung ilang minuto akong late. Hanggang ngayon kasi hindi pa ako sanay mag-drive dito. Ngayon tila nakukuha ko na ang atensyon niyong lahat. Ipapakilala ko na ang aking sarili. Ako si Ginang Davis at ako ang papalit na guro nyo sa English subject sa natitirang bahagi ng taon. Tumitingin siya sa paligid ng salid habang nagsasalita at napansin na ang ilang estudyante ay bumalik na sa pagtingin sa kanilang mga cellphone. Kakalipat ko lang mula sa Haddonfield kaya sinusubukan ko pa rin mag-adjust sa panahon dito sa Florida. Swerte naman na tila may biglang huminto si Ginang Davis sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita nang biglang magtaas ng kamay ang isang estudyante na nakuha agad ang kanyang atensyon. May tanong ka? Sabi mo galing ka sa Haddonfield? At nangyari na nga. Umaasa kasi siya na kahit isang beses lang ay walang magtatanong ng tungkol dito sa kanyang bagong klase. Kahit gaano niya pa ito itago ay palagi may nakakadiskubre. Kaya't heto, ikinakwento niya ng buong detalye ang nangyari na parang uto-uto. Kahit isinumpa niya na sa sarili niya na mag-iingat na siya. Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Anya ni Ginang Davis. Dahil dito, marami sa klase ang nagsimulang magpulungan at magtinginan na naglalakihang mata. Umubo ng kaunti si Ginang Davis at ang silid ay tumahimik muli. Sa tingin ko, may ilan sa inyo ang may alam na sa nangyari. Tama? Tumango ang ilang estudyante at itinaas uli ng lalaki ang kanyang kamay. Nandun ka ba? Dahil dito, nagpasimula ng malakas na tawanan ang mga lalaki sa klase habang tinititigan naman sila ng mga babae ng masama. Class, quiet please. John, sabi niya ng bahagya at mahinang tono. Upang sagutin ang tanong mo John, wala ako doon nung gabi na yon. Hindi ko alam kung gano'n na ba ako katanda para sa inyo pero hindi pa ako pinapanganak ng mangyaring insidente sa Haddonfield. Napaatras si John sa kanyang upuan sa hiya habang sinisikap ng ibang lalaki na pigilan ang kanilang tawa. Gayunpaman, ang aking ina ay naandoon. Dahil dito, mas naging maingay ang usapan sa klase. Ngunit agad itong tumahimik na tumingin si Ginang Davis sa buong silid. Anong nakita niya? Tanong ng isang babae na halatang excited. Sorry, ngunit hanggang doon na lang ang pwede kong sabihin. Dahil doon, ang mga estudyante ay lubos na nangihinayang at ang iba naman ay nadismaya. At ang mga estudyante na halos hindi niya makuha ang atensyon nung una ay bumalik na sa kanilang pagsa-cellphone. Tuwing nalalaman ng mga estudyante ni Ginang Davis na galing siya sa Haddonfield, ay palagi nilang naririnig ang parehong sagot. Hindi ito gustong pag-usapan ng paaralan o ayoko itong pag-usapan. Pasensya na talaga, ngunit
Hindi ito ang dapat kong pag-usapan sa mga estudyante ko. Kung gusto nyong malaman ang tungkol dito, maraming videos at balita online na pwede nyong tingnan. Pagkatapos niya sabihin yon, umarap siya sa pisara at binuksan ang isang libro. Habang sinisimulan niyang isulat ang pamagat ng kabanata ng may magandang sulat, narinig niya ang isang estudyante na may ibinubulong. Puro lang yan kalokohan. Malamang nagpapapansin lang yan para makakuha ng atensyon. Sa kalagitnaan ng pagsusulat ay napatigil si Ginang Davis. Ang ingay ng mga estudyanteng sumusulat sa kanilang mga notebook ay huminto rin, at ang silid ay biglang nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. "Excuse me?" Biglang humarap si Ginang Davis at tiningnan ng matalim ang direksyon kung saan narinig niya ang boses ng lalaki. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang panlabas na katahimikan habang nakatingin siya ng masama sa lalaking nakaupo sa ikatlong hanay. Hindi siya mahirap hanapin kaya't ganoon na lang ang paglaki ng kanyang mga mata sa takot habang nanginginig ang kanyang kamay. "Ikaw ba ang nagsabi nun?" Agad namang umiling-iling ito. "Hindi po, ma'am." Binagsak ni Ginang Davis ang libro na hawak at inilagay ito sa mesa. Dahan-dahan lumakad siya patungo sa direksyon ng lalaki. Pigil hininga naman ang lahat. Habang papalapit ang matangkad at payat na katawan ni Ginang Davis sa lalaki. Habang nakatayo siya sa tabi ng mesa nito, nakikita niya ang paglaas ng pagninig ng mga kamay nito at ang pagdami ng pawis sa kanya noo. Utang na loob. Kung mag-uusap kayo tungkol sa isang tao sa likuran nila, sana naman ay may lakas ka ng loob para umamin kapag kinumpronta ka. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo sa hiya at inuwasan tumingin sa guro. Tumayo si Ginang Davis sa harap nito ng ilang segundo nang biglang may naisip siyang ideya. Lumingon-lingon siya at lumakad palayo patungo sa harap ng silid-aralan at tumayo siya sa harap ng kanyang computer. Pagkatapos na ma-enter ng kanyang login information, binuksan niya ang internet browser at nag-scroll. Nung may nakita na siya, ay binuksan niya na ang projector at pinatay ang mga ilaw. Biglang nabalot ng kadiliman ang silid-aralan maliban sa maliit na butas na ilaw na pumapasok mula sa mga pubang sa blinds. Umupo si Ginang Davis sa gilid ng mesa at humarap sa mga estudyante. Bigla na lang, natapos na ang pag-init ng projector at napuno ng ilaw ang buong silid. Pagkatapos na ma-adjust ang mga mata ng lahat, nakita nila ang isang artikulo sa jargon na ipinapalabas sa pisara. Bahagyang naharangan ng katawan ni Ginang Davis ang ibaba ng larawan, ngunit nakita pa rin nila ang pamagat. 3 dead in Halloween night murders. So, sa tingin niyo puro lang ako kalokohan? Siguro nga oras na para linawin ko ang ilang bagay tungkol sa nangyari sa Haddonfield pagkatapos ng mga patayan. Itinaas ng isang babae sa unang hanay ang kanyang kamay. Isang tingin lang ay sapat na para agad makilala ni Ginang Davis ang babae bilang isa sa mga pabida na mag-aaral sa klase. Walang duda na sa mga susunod na araw, itong babae na to ang magtatanong upang ipakita na siya'y matalino at magiging sipsip sa bawat pagkakataon. Bago pa man niya ito tawagin ay nagsalita ng babae. "Sa tingin ko, hindi matutuwa ang prinsipa sa iyong pananalita at sigurado akong hindi rin niya gusto ang pag-usapan ang ganyang hindi angkop na paksa sa silid-aralan." Ngumiti si Ginang Davis at nag-isip sandali. "Anong pangalan mo, Iya?" "Annie." "Well, Annie, alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon?" Umiling si Annie mula kaliwat kanan. Sa isang pagkakataon, hindi niya alam ang sagot sa tanong na itinatanong sa kanya. "Well, nandito ako dahil ako lang ang nag-apply para sa posisyong ito. Lahat ng ibang substitute teacher na nasa listahan dito ay hindi interesado sa trabahong ito. Nasa kalagitnaan tayo ng Setyembre, kaya para lang silang kumuha ng obligasyon na magturo ng buong taon. Hindi madaling humanap ng permanenteng kapalit kapag pumanaw ang isang guro, kaya mapalad na nito si Principal Curtis dahil nag-apply ako." Si Annie ay patuloy na nakatutok habang nagsasalita si Ginang Davis. Ang ibang estudyante naman ay nakatutok ang mga mata sa kanya o sa guro.
Ano man ang kanilang tinitignan, walang sino man sa silid ang gusto mangialam. Kaya para sagutin ang sinabi mo tungkol sa hindi niya gusto ang ating usapan o ang aking pananalita, wala siyang choice. Ngayon, uupo ka ba dito tulad ng iba mong kaklase at pakikinggan ako? O pupunta ka sa opisina at maghain ng reklamo tungkol sa akin? Napakagat ng labi si Annie. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Yan nga ang sinasabi ko. Tinanggal ni Ginang Davis ang kanyang tingin kay Annie at ibinalik ito sa buong klase. Tinignan niya ang kanilang mga mukha at napansin na wala man lang ni isa ang nagpapakita ng kahit konting pagkabagot. Tulad nga ng sinasabi ko, lilinawin ko ang ilang bagay tungkol sa mga naganap pagkatapos ng nangyari sa Haddonfield. Una, kailangan natin pag-usapan kung ano talaga ang nangyari. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa silid-aralan. Noong gabi ng Halloween taong 1978, 3 teenager ang pinaslang sa kalsada kung saan lumaki ang aking ina. Pinagpapasalamat niya araw-araw na hindi ang kanilang bahay ang ipinuntirya. Sa kasamang palad, ang mga taong nakatira ilang pinto mula sa kanila ay hindi sinuwerte. Ang kanilang anak na babae at ang kasintahan nito ay natagpuang patay sa kanilang bahay. May isa pang biktima na natagpuang sinakal sa kanyang kotse. Pagkatapos na patayin ang 3, may isa pang tao na halos mamatay noong gabing yon. Ang pangalan niya ay Lori. At siya lang ang nakaligtas mula sa pag-atake ng taong ito. Yumuko si Ginang Davis at in-scroll ang kanyang mouse. Umandar pababa ang pahina at napuno ng larawan ng puting maskara ang screen. Michael Myers. Naramdaman niyang nahirapan siyang ilabas ang pangalan sa kanyang bibig. Ang pagsabi lamang sa mga ito ay nagdudulot na ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Tinanong niya ang buong klase kung sino ang makapagsasabi ng kahit ano tungkol kay Michael Myers. Ngunit walang sino mang nagsalita. Ang mga mata ng lahat ay nakatitik sa screen ng may matinding paghanga. Ang napakalakas na puting ilaw ng projector ay nagbibigay ilaw sa kanilang mga mukha na nagpapakita ng bawat detalye. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang hangin na humahampas sa labas ng mga bintana. May batang nasa ikalawang hanay na paunti-unting itinataas ang kanyang kamay. Sabi niya, "Naalala ko siya sa isang palabas sa documentary channel. Sinabi na si Lori ay kapatid niya." Pinisiligi ng Davis ang gitna ng kanyang ilong at huminga ng mabagal. Ito ang dahilan kung bakit kailangan linawin ang maraming bagay. Inayos niya ang kanyang posisyon sa mesa at nag-cross ng kanyang mga binti. Sa tingin mo, bakit tayong mga tao ay may kakaibang pagkahilig sa ganitong bagay? Anong pinagkaiba natin sa kanya? Kung maaari rin tayong maging isang katulad niya. Bagamat nananatiling tahimik ang silid-aralan, isang babae ang nagsalita sa unahan. Sa tingin ko, dahil lahat tayo ay mayroong interes sa mga nakababahalang bagay tulad nito. Wala sa atin ang gustong aminin ito pero totoo. Ipinahinga ni Ginang Davis ang kanyang ulo sa palad ng kanyang kamay habang iniisip ang sinabi ng babae. Maganda ang sagot mo. Anong pangalan mo? Linda. Sabi ng babae habang nahihiya. Kung ganun, sabihin mo sa akin, Linda. Kung lahat tayo ay may kaunting interes sa nakababahala at hindi kaaya-ayang gawain na ito, bakit sobrang exaggerate ang mga krimen sa Haddonfield? Na aakalain mo na ang isang halimaw tulad ni Michael Myers ay sapat na para sa ganong kagustuhan, ngunit hindi, at malayo pa ito sa katotohanan. Umarap si Ginang Davis sa computer at in-scroll pababa ang ilang pahina. Huminto siya sa isang larawan ng tabloid cover. Ang title ay kitang-kita sa makulay na dilaw na font. Lone Survivor Shares Blood with Killer. Ito ang ugat ng lahat ng maling pag-aakala mo at ng publiko sa mga patayan sa Haddonfield. Aakalain mo na ang ganitong kwento ay sapat na para matakot ang sinuman. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, naramdaman ng ibang tao na kailangan nilang mag-imbento ng kasinungalingan. Sa simula, maliit lamang ito pero lumaki at hindi na napigilan.
Sinabi ng aking ina na may isang pagkakataon habang siya ay nakapila para magbayad sa grocery store. Mayroong isang tabloid at iba pang basurang mga magazine na nagpapakita ng napakasamang edited na kuha ni Michael Myers na siya daw ay tumakas sa kanyang kulungan gamit ang nail file. Bagamat hindi pa ako isinsilang ng gabi ng mga pagpatay, naalala pa rin ito ng aking ina ng detalyado. Ang tunay na nakakatakot para sa kanya sa pagpaslang ni Michael Myers at sa lahat ay hindi nila inaakala na mangyayari ang ganito sa kanilang lugar. Para sa ibang bahagi ng lugar, wala silang ibang nakikita kundi isang puting maskara na may caption ng balita sa ilalim nito. At ang iba naman ay nakakakita lang ng normal na usapan. Ngunit ang mga tao ng Haddonfield ay nakita mismo ang mukha ng demonyo. Ito ang naging problema ng lahat, ang maling impormasyon. Kung hindi ka personal na naroon, kailangan mo mag-imbento ng kwento para makakuha ng atensyon. Ang bawat estudyante ay nakatitig lang kay Ginang Davis, maaaring bilang paggalang o para itago ang kanilang pagiging di komportable sa usapan. Ayaw itong pag-usapan ng aking ina hanggang sa ako'y maging 13 taong gulang na. Noong mga oras na yon, katulad ko rin kayo, iniisip ko na si Michael Myers ay walang iba kundi isang storya na ginamit para ibenta ang hindi kapanipaniwalang mga kwento. Hanggang ikwento ng aking ina bawat detalye. Doon ka naintindihan ng tunay na nagtatago sa mga may itim na mata ng maskara na yon. Nang makita ng pulisya ang mga bangkay, tila ang buong kapitbahay pati na ang aking ina ay nagpunta para manood mula sa tabi. Karamihan sa mga tao nakapila sa gilid ng daan ay nakasuot pa rin ng mga Halloween costume. Nang ang unang bangkay ay isinakay sa stretcher na may nakatakip na kumot, unti-unti nang naiintindihan ng mga tao kung gaano kaseryoso ang mga nangyayari. Ang lahat ay tahimik habang ang maririnig mo lamang ng gabi na yon ay ang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Isa-isa, ang mga bangkay ay inilabas mula sa bahay. Mabilis namang dinagsa ng mga local news fans ang lugar. Sa oras na yon, ang aking ina at ang kanyang mga kaibigan ay nakauwi na. Hanggang sa gabing din yon, nahuli nila si Michael Myers. Ayon sa kwento, binaril siya ng kanyang psychiatrist habang siya ay nagtatangkang tumakas. Habang dala ng 2 pulis ang sugatan na si Michael Myers papunta sa isang police car, nilapitan siya ng isang cameraman ng isang maliit na news station. Sabi ng aking ina, nang lapitan niya ang mga pulis, hiniling niya sa kanila na alisin ang maskara ni Michael. Hanggang sa ngayon, maaalala pa rin niya ng detalyado ang nangyari pagkatapos. Isa sa mga pulis ang hinawakan ang taas ng maskara nito at dahan-dahang binuksan. Ang nakita ng kamera pagkatapos ay hindi isang mukha ng tao, kundi isang patunay na si Santanas mismo ay nasa ibabaw ng lupa. Sa paglalarawan ng aking ina, para lang siyang normal na tao na maaari mong makasalubong sa kalsada hanggang sa tiningnan niya ang kanyang mga mata. Doon niya napagtanto ang tunay na katauhan ni Michael. Sa loob ng mga tila walang emosyon na mata, ay mayroong isang bagay na hanggang ngayon ay kaya niya lang ipaliwanag kundi isang purong kasamaan. Ngayon, bago kayo mag-react, gusto kong mag-isip-isip muna kayo. Ipikit niyo ang inyong mga mata at isipin kung ano ang pakiramdam ng isang taong suktulan ang kasamaan. Hindi ko sinasabi yung mga brutal na ginagawa nila. Ang tinutukoy ko ay yung kakulangan ng pagsisisi at walang awang pagkitil ng buhay. Isipin niyo kung anong klaseng tao ang pumapatay para lamang sa sarili niyang katuwaan. Tinuloy ni Ginang Davis ang pag-scroll sa computer hanggang matapat sa isang larawan ng lalaki. Tumitig ito sa camera ng walang reaksyon. Ang karamihan sa inyo ay kilala si Michael Myers bilang isang taong nakamaskara sa lahat ng mga telebisyon. Ngunit, kakaunti lang ang talaga nakakita sa tunay niyang itsura. Ang pagsusumikap na ipakita ang isang mukha ng tao bilang masama ay hindi gaanong epektibo kumpara sa maskara. Hanggang sa ngayon,
takot pa rin ang nararamdaman ng mga tao sa Haddonfield sa mukhang iyon. At tila nauunawaan na ng lahat kung sino ang sumira sa katahimikan at kainosentehan ng kanilang lugar ilang taon ang nakararaan. Inascroll niya sa pinakababa ang screen ng computer. Ang huling artikulo ay may petsa ng taon pagkatapos ng mga pagpatay. Ito ang huling artikulo na inilabas ng mga magazine tungkol kay Michael. Halos tila sa mga susunod na linggo ay makakalimutan na siya ng mundo. Siya ay nasa bilangguan na at ang lugar ay nagpatuloy sa mga nakakadiring kwentong pupunan ang kanilang kahibangan sa kasuklam-saklam na pangyayari. Gayunpaman, hindi pa tapos ang bangungot para sa Haddonfield. Alam ng lahat sa lugar na nasa bilangguan si Michael, ngunit hindi ito nakatulong para maibsan ang kanilang kaba. Isang beses na siyang nakatakas noon, kaya ang takot na muling gawin niya ito ay nananatili pa rin sa lugar. Hanggang sa ngayon, may ilang residente pa rin ang takot na baka bumalik siya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Haddonfield at ang ibang lugar. Marami sa ibang lugar ang manghang-mangha at pinagpipiestahan ng mga balita tungkol sa kanya. Samantalang ang Haddonfield ay nabubuhay sa pagungungot na nilikha nito. Habang ako ay nagkakaroon ng muang, unti-unti nang nawawala ang takot ko kay Michael Myers. Ngunit, mainit pa rin ito sa aming lugar. Wala ni isa ang natutuwa kapag naririnig ang kanyang pangalan o nababasa ang tungkol sa kanyang mga pagpatay. Marami sa magulang ang nagigpit ng curfew para sa kanilang mga anak. Para bang naniniwala silang maaaring biglang lumitaw si Michael at muling magdulot ng matinding takot sa lugar. Wala ni isa sa inyo ang makakaintindi kung gaano kahirap ang lumaki ng may takot. Na sa simpleng banggit lang ng kanyang pangalan ay makakaramdam ka na ng hilakbot. Andyan lagi yung pakiramdam na parang may sumusunod sa'yo o may nakatingin sa bintana ng kwarto mo. Hindi ito katulad ng halimaw sa iyong aparador na kinatatakutan mo. Dahil sa kaso namin, ang halimaw ay naglakad mismo sa aming lugar at nakikita mo pa rin ang mga bakas ng kanyang yapak. Para sa ibang bahagi ng bansa, si Michael ay isang karakter lamang. Ngunit para sa Haddonfield, siya ay isang purong kasamaan na nagkatawang tao na magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay pangamba sa buong pamayanan ng Haddonfield. Sa kasamang palad, hindi eksakto mabenta ng media ang aming pananaw sa kung ano siya talaga. Kaya sa halip, ginawa na lang nila itong gimmick hanggang sa wala ng halos katotohanan ang kanyang kwento. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong paniwalaan ang lantarang kasinungalingan kaysa sa simpleng katotohanan. Huminto si Ginang Davis sa pagsasalita at tinignan ang kanyang klase. May ilang babae ang umurong sa kanilang upuan habang ang iba naman ay nerbyosong lumingon-lingon. Pati ang ilang mga lalaki ay tila nabalisa. Nagsimula ang diskusyon ng masigla ang buong klase, ngunit unti-unti itong nagbago hanggang sa maunawaan na nila ang tunay na kasamaan. May ilang nakayanan tanggapin ang katotohanan, ngunit kahit ang pinakamatatag na tao ay bumibigay din. Kaya't ayaw kong pinag-uusapan ng Haddonfield sa harap ng ibang tao. Nakikita nila si Michael Myers bilang isang bagay na walang halaga, kundi isang kalokohan na ginagamit upang gawing panakot sa gabi at maging laman ng usapan sa inuman. Ngunit para sa amin, patuloy niya pa rin binabaybay ang bawat kalsada ng aming lugar. Patuloy na nagmamasid sa kanilang mga bintana sa gabi at patuloy na naghihintay sa dilim upang kunin ang susunod niyang bibiktimahin. Bumalik si Ginang Davis sa larawan ng isang Michael Myers na walang maskara at zinum sa kanyang mga mata hanggang sakupin nito ang buong screen. Nang interviewin ng sheriff ng Haddonfield tungkol sa gabing yon, nagkwento siya tungkol sa kanilang pinag-usapan ng psychiatrist na si Dr. Loomis. Ayon sa kanya, sinabi ni Dr. Loomis na sa mga taon na inobserbahan niya si Michael, ni isang beses, hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip, si Michael ay tila nakatingin sa kung ano ang nangyari noong 1978. Bumalik si Ginang Davis sa pagtingin ng screen. Sa mga nagdaang taon,
Hindi pa rin nawawala ang kilabot sa tuwing nakikita nito ang walang kabuhay-buhay na mata ni Michael Myers. Madalas na sinasabi sa akin ng aking ina sa mga taong lumipas kung ano ang nakita niya sa mga mata ni Michael Myers nung gabing iyon sa telebisyon. Nang mga sandaling iyon, hindi daw nakatingin si Michael sa camera, kundi siya ay nakatingin sa isa pang gabi. Isa pang gabi kung saan babalik siya at maghahasik ng lagim sa Haddonfield. Isang luha ang tumulo sa kanyang mata at umagos sa kanyang pisngi. Agad niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang mga gas bago humarap sa klase. Mahirap ipaliwanag, ngunit para bang sa simulat sa pool, si Michael Myers ay hindi umalis ng Haddonfield.